nagparamdam na naman ng kanyang lakas ang Estados Unidos nang lusubin ito ang Venezuela para kunin ang di umano'y diktador na pinuno nito. Ito ba'y tama? O ito'y isang panggigipit lamang? Pag-usapan natin. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ang tagal natin hindi nagkaniga, no? Ang dami kong inayos, ang dami kong isinaalang-alang dito po sa mga usapin, sa mga episode po natin nagdaan, ha? Napakarami ko pong kailangan gawin sapagkat may mga pagbabago sa schedule. Kaya kailangan din nating sumunod dito sa mga schedule na ito. Ganun pa man, mabigat ang nangyari sa bansang Venezuela. Dito ipinakita ng Estados Unidos ang kanyang kapangyarihan o maaaring ang kanyang lakas para nang sa ganun ho ay malaman ng buong mundo na Amerika pa rin ang superpower. Sabi nila itong Amerika sa pamumuno ni Donald Trump ay America First ang kanilang battle cry, lalo na nung siya nangangampanya, pero mukhang hindi ganun ang nangyari. Bago tayo magtuloy-tuloy, nais kong panoorin niyo muna ang bahaging ito. Thanks very much for joining me. Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. The United States does not have the right, as Trump stated this morning, to run Venezuela. Congress must immediately pass a war powers resolution to end this illegal military operation and reassert its constitutional responsibilities. Trump's attack on Venezuela will not make the United States and the world safer. Quite the contrary. This brazen violation of international law gives a green light to any country on earth that may wish to attack another nation to seize their resources or change their governments. This is the horrific logic of force that Putin used to justify his brutal attack on Ukraine. Trump and his administration have made it clear that they want to revive the Monroe Doctrine, a belief that claims that the United States has the right to dominate the affairs of the hemisphere. They have spoken openly about controlling Venezuela's oil reserves, the largest in the world. Let's make no mistake about it. This is rank imperialism. It recalls the darkest chapters of U.S. interventions in Latin America, which have left a terrible legacy. It will and should be condemned by the democratic world. Trump campaigned for president on an America First platform. He claimed to be the peace candidate. Well, at a time when 60% of Americans live paycheck to paycheck, when our healthcare system is collapsing, when people throughout this country cannot afford housing, and when artificial intelligence threatens millions of jobs, it is time for the president to focus on the crises facing this country and end the military adventurism abroad. Trump is failing in his job to run the United States of America. He should not be trying to run Venezuela. Thank you very much. Si Senator or U.S. Senator for Vermont, Senator Bernie Sanders, ang inyo pong napanood o nakita. Maliwanag ang sinasabi ng mambabatas ng Amerika. Ang ginawa ni Trump ay isang uri ng paglabag sa kanilang konstitusyon. At si Trump ay walang kapangyarihan o walang pahintulot na gawin ang mga bagay nito kahit saan sa bansa. Ang nakakatuwa pa dito,
ang battle cry ni Trump nung siya ay nangangampanya ay America First. Kaya naman maraming Amerikano ang bumoto sa kanya. Totoo yun. Yun ang nakapagpapanalo sa kanya. Kaya lang ho ay parang kagaya din ho ng mga politiko sa mga korap na bansa, itong si Trump. Dahil malino na ang sinasabi niya, hindi America First ang ginawa niya na ito. Nakialam siya nang himasok siya sa problema ng ibang bansa. Na kung tutusin, wala siyang pakialam. Pero, ginamit lamang niya ito. Itong nakikita ng marami. Ginamit lamang niya ito upang pasukin at angkinin ang pinakamalaking deposito ng langis sa buong mundo na matatagpuan sa Venezuela. Yun ang talagang dahilan nun. Bakit? Sapagkat wala na, hindi na Amerika ang superpower ngayon. Ang maituturing ngayon na superpower ay China. Sapagkat nasa China ang lahat halos ng mga kailangan ng buong mundo. Lahat ng mga mineral, lahat ng mga materyales na kailangan ng mga malalaking bansa, maging ng Amerika, ay nasa China. Bakit kailangan gawin ito ng Amerika? Sapagkat wala na, kulang na sila sa resources. Kulang na sa resources ang Amerika. Kaya kung titingnan yung maigi at babalikan, hindi ba muntik na magkaroon ng malaking hitwaan sa pagitan ng Amerika at ng China? Matapos na gulatin ng China ang buong mundo, na walang kamalay-malay ang Amerika, na ang mga malalaking bansa pala'y kaalyado na ng China, liban sa Amerika, na binibigyan lamang ng China ng napakalaking porsyento o interes sa mga bibilhin nitong produkto. Mahal. Na halos hindi ibenta ng China ang mga pangangailangan ito ng Amerika. Wala silang ibang mapagkukunan. Nasa China lamang. Kaya gano'n na lamang ang gano'n na lamang ang ginagawa ng Amerika. Naghahanap pa yan ng ibang bansa na maaari niyang pakialaman. Ang problema sa Iran, kagaya nga ng nasabi na, ang problema sa Iran, ito ginamit lamang. Ito tuloy-tuloy, matagal na kasi ito. Maaari nga ikang nakalusot siya dito sa usapin ng Iran. Pero, ito'y patuloy at matagal na itong usapin ito na hindi matapos-tapos sapagkat ayaw nilang tapusin. Ayaw nilang tapusin. Kaya, saan patutungo ang lahat ng ito? Pag hindi tumigil ang Estados Unidos, baka mauwi ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pag-aklas ang iba pang mga bansa na pinakikialaman ng Amerika. Mukhang Pilipinas na lang yata ang nagpapautok sa Amerika. Hindi ba ga? At ang ibang bansa ay may kanya-kanyang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero Pilipinas, uto-uto ng Amerika. Lalo ng ating mga kasundaluhan. Kayang-kaya silang utuin dahil sa mga makabagong kagamitan. Dahil gutom tayo. Hindi tayo sabik, gutom ang ating sandatahang lakas sa mga makabagong armas. Na mayroon ang Singapore, mayroon ang Vietnam, mayroon ang Malaysia na dati-rati nakatingala sa Pilipinas. Ngayon ang Pilipinas nakayuko. Nakakahiya. Di ba? Dahil sa matinding korupsyon. 40 years ago, sana'y maganda na tayo. Pero dahil sa korupsyon, nasira na. Kaya sa palagay niyo ba matatapos ito? Mas nakakatakot pa nga sa ngayon. Dahil ang Pilipinas ay hindi ligtas dito sa usapin ito. Hindi. Ang Pilipinas, tayo ho'y nasa bingit ng alanganin. Yung pagkakaroon ng mga base militar. Aminin natin, huwag ninyong itago. Ang mga EDCA sites dito sa Pilipinas ay ginawang base militar ng mga Amerikano. Kahit nga yung ordinaryo natin mga kampo, punta ka sa Westcom, punta ka dyan sa Basa Air Base, sa Flor de Blanca, mga sundalong Amerikano. Bakit? At yan ang dahilan kung bakit galit ang China. Hindi sa ating galit ang China.
tayo ay nagiging collateral damage lang dahil ayaw nila na ang Amerika ay malapit sa kanila. Di ba kaya tahimik tayo ng panahon ni Digong? Pinalayas niya ang Amerikano. Wala tayong problema. Ngayon, sa panahong hindi natin kaya, hindi na natin sila mapalayas. At ngayon, andyan ang Amerika. Pero mukha pa rin tayong kaning lamig sa mga insect. Mukha pa rin tayong tanga, duwag, at walang kakayanan sa mata ng mga insect. Sapagat hindi tayo pwedeng magsimula ng laban. Hindi tayo pwedeng mapikon dahil walang tutulong sa atin na Amerika. Inuuto lamang tayo ng Amerika. Kaya pinakamaganda, palayasin ng Amerika. Pero paano mangyayari yun? Pag-usapan natin sa susunod na episode. Maraming salamat. Ako po ang inyong yayamanin sa swabbing komentarista dito sa YouTube. Ron Ramoso, patuloy sa pangigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng Tagundong. Dagundong, 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 dagundong.